Puro kayo bida-bida. Kaya tumahimik kayo. Matindi po ngayon ang mga misleading report ng mga mainstream media laban po kay Senador Marcolita na pinapalabas po nila ngayon na si Senador Marcolita ay gusto nang ipamigay yung Kalayaan Island dyan sa Palawan, sa China. Anak ng kagwang talaga naman, oh. Na pag tiningnan po natin, ang may pasimuno ng gulo ay yung mga bataan ni Bungit, kagaya ni Ben Dalu, Erwin Tulfok, Tariela Ilong Ranger, at si Tuta Soto, anak ng kamuti, oh. Ngayon, pinagbuntungan ng sisi itong si Senador Marcolita ng mga dilawan at mga bayad na media. O sino bang may kasalanan dyan? Kaya ang gusto lang naman ni Marcolita na magkaroon ng marka ang lahat ng mga inaangkin nating teritoryo, hindi yung puro dakdak, puro dada, puro paninira lamang sa mga inchik. Gumawa ka na ng hakbang para may marka na tayo. Eh kung wala tayong marka, hindi maagaw pa ng ibang bansa ho yan. At ayon sa isang political expert professor Ana Malindugoy, dapat umano napatahimikin ni Bongbong Marcos ang kanyang mga alipores, kagaya ni Tolpok, kagaya ni Tariela, kagaya ni Tuta Soto. Hindi kayang patahimikin yan ni Bungit, eh. Alam mo naman si Bungit, laging nakangiwi lang yan, solve na yan, eh. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador naman po, pa-subscribe pangalawang YouTube channel ko. Ano nga ba ang ugat ng mga isyo patungkol sa West Philippine Sea? Na ngayon, para bang lumalabas na kontrabida si Senador Marcolita. Grabe po yung mga palabas ng mga mainstream media ngayon laban po sa butihing Senador Rodante Marcolita. Ito po kasi yung masaklap pag ikaw ay markado kang suportado mo ang mga Duterte, ay panigurado. Bubugbugin ka talaga sa social media gamit yung mga trolls, gamit yung mga mainstream media. Pakinggan po muna natin itong binanat po kay Senador Marcolita ng mga bayarang media na para bang lumabas na si Senador Marcolita gusto na po nilang ipamigay yung isla natin dyan sa Palawan, Kalayaan Island. Pakinggan po natin. Pinalagan ng mga taga-Pag-asa Island ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcolita na bitawan na lang o sa kanyang salita, i-give up ang Kalayaan Island Group. Ano? Ang tindi, no? Bitawan na lang o i-give up ang Kalayaan Group. Anak ng kagwang naman talaga itong mainstream media. Wala namang ganun, eh. Ito, pakinggan natin, no? Diyos ko. Talaga ipagpapatayan natin dito. We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it. For something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. We were offended. We take offense for what he has said kasi parang anong silbi nung bayan namin. Sinabi po ito ni Marcolita. Kinatkalin nila, eh. Kinakat yung video, yun ang masaklap diyan, itong mga mainstream media. Dapat hindi ninyo kinat. Diniritso po ninyo yun, mahabang kwento po yun. Yun ay deliberasyon, yun ay debate. So ngayon po, ang itong mga haynayopa kagaya ng GMA7, yun lang ang kinuha. So ngayon, para bang pinalabas talaga nila na gustong ipamigay, gustong i-give up ni Senador Marcolita yung Kalayaan Group of Islands. Hindi pwedeng, walang ganun, eh. Walang ganung plano si Senador Marcolita, ini-insist lang niya. Ano ba talaga gagawin natin? Kasi magkagulo tayo dito, eh. Kailangan nga, merong matibay tayo na batayan at meron tayong marka
Parang paggawa na natin to ng titulo kasi atin naman eh. Eh wala, puro dakdak eh. Sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules, git ni Senador Panfilo Lacson sa atin ang Kalayaan Island Group. At sakop ito ng Palawan na binubuo ng 7 isla kabilang ang Pag-asa Island kung saan may nakatirang halos 400 residente at may nakatatag na isang barangay. Paglilinaw pa ng mga eksperto, hindi naman exclusive economic zone o EEZ ang batayan kung bakit teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Oh, Maraming batas na raw, mapa domestic at international, ang nagpatunay na teritoryo ito ng Pilipinas. yan na ang mahirap dyan eh. Kasi nga, di ba sabi ninyo, ano tayo sa UNCLOS? Susunod tayo. Na anong batayan doon? Anong sinabi ng UNCLOS? 200 nautical miles, exclusive economic zone. O paano yung Kalayaan Group na meron ng tao dyan? Lampas sa 200 exclusive economic zone. Yan ang mahirap dyan eh. Ngayon, di mo maintindihan, di ba? Ako nakukuha ko si Senador Marcolita. Simpleng logic lang naman yan. Ang ipinaglalaban kasi ng mga hinayupak, yung 200 nautical miles na exclusive economic zone. Pag yan, sakop mo yan, automatic yan, ay pag nahagip ng 200 nautical miles, teritoryo natin yan, exclusive economic zone natin yan. Ngayon po, paglampas dyan, disputed area na yan. Yan ang mga pinag-aagawan yung mga lugar na yan. In China, Vietnam, tayo, kasama rin yata yung Malaysia dyan. Kung yun ang pagbabatayan natin. Kasi yun yung mga idinidigan ng mga dilawan. Nanalo tayo sa UNCLOS arbitral award sa arbitrary na nalo tayo. Paano, anong basihan doon sa arbitrary award? Sinabi nila doon na ito ay kasama po sa parang exclusive economic zone. Eh kung yung Kalayaan daw, lampas ng 200 nautical miles eh. Patay tayo dyan. Kaya atin yan ay matagal na nating na-occupy yan at trinato bilang parte ng ating bansa. Kinilala na nga at lahat. Tapos sasabihin mo, ipapamigay mo? Anong klaseng kahibangan yan? You're following Hibang ka rin, batong bakal. Na-mislead ka lang ng GMA News. O, di ba? Minimislead lang kayo, gumawa lang ng ingay itong bayarang media para sabihin, ni Senador Marcolita, pinabigay yung Kalayaan. Walang ganong ponto. Ang hirap sa inyo, masyado kayong the Chinese position. Dapat mag-register ka as a foreign agent kasi you are echoing the position of China. Oh, lol! Tabla rin to si Carpio, wala ring alam to, puro pambabatikos. Ang tagal nyo nagiging justice dyan sa Supreme Court eh. Bakit hindi nyo nilagyan ng titulo yan? Hindi natin binakoran na ito ay atin. Yan na tayong mahirap dyan eh. Again, walang ganong punto si Senador Marcolita na taken out of context lang siya. Na taken out of context. Sa isang pahayag ngayong Ito yun. araw, iginiit ni Senador Marcoleta na hindi niya sinabing ipamigay ang Kalayaan Island Group. Mhm. Sadyaan niyang pinaiikli ang konteksto ng kanyang sinabi sa pagdinig. Mhm. Ang kay Marcoleta, sinabi niya na para maisama sa International Hydrographics Organization ng West Philippine Sea ay kailangan magdeposito ng mapa sa United Nations para Ayun. ipaalam sa buong mundo na inaangkin natin ang bahagi ng high seas kabilang ang Kalayaan Island Group. Mhm. Anya, sinabi niyang hindi yan pwede dahil paglabag ito sa UNCLOS, maliban na lang kung isusuko ang Kalayaan Island Group para maresolba ang issue. O, tingnan mo. Kailangan talagang magsumiti tayo ng mapa. Kaya dakdakan ng dakdak, wala ka namang mapa eh. Ibig sabihin yung Kalayaan Group of Islands, wala sa mapa ng Pilipinas yan. So hindi yan, acknowledge sa UNCLOS o paano yan? Yan ang mahirap dyan. Kaya ang point lang dyan ni Senador Marcolita, kung nagets ko siya, total atin naman yan, may barangay dyan, Kalayaan Island, Group of Islands man yan. Hindi magsumiti na tayo sa UNCLOS na ito ay sakop natin. Ito yung mga patunay, ito yung mga dokumento. Yun yung mahirap dyan. Walang ang gawa. Yun yung point ni Senador Marcolita. Kasama na natin ni Scarborough Shoal kung atin talaga yan.
Di isumiti mo doon sa UNCLOS. Ang problema dito sa mga bayarang media, kinakat-kat nila yung mga statement. Tika, sino ba ang nagsimula ng kaguluhang ito? Hindi naman si Senador Marcolita. Hindi naman ang mga minority bloc sa Senado, kundi itong majority bloc sa Senado na Erwin Tulfo, Marcos admin, nagrepresenta itong si Tariela Ilong Ranger na to at Tutaso to. Sila yung nag-umpisa ng gulo. Tingnan mo, pakinggan natin si Senador Marcolita. Di ba? Sila yun eh. Nung nagkaroon ng pagbabago sa chairmanship ng Foreign Relations Committee, ngayon ang may hawak na po ay si Senador Erwin Tulfo eh. Si Senador Erwin Tulfo, ang unang nagsabi na magsilayas na lang kayo rito kung ganyan na rin lang kayo. Oh, pagkatapos, siyang magsasabi uli ng ano. Tumaama naman tayo, kalmado naman tayo. Yeah? Mukhang ngayon nagbago na ho siya. Hindi, sila nga inauna eh. Ayun nga. Tama. Magsilayas kayo rito. Oo. Anong sagot ng China? O sige, mag-declare kayo kanyang persona non grata. Lahat na kami. Lahat kami, alis kami Aalis. rito. O ba't kayo tumahimik? Alam niyo kung anong mawawala sa atin pag ginawa nila yun? Alam nila siguro. Huwag na natin i-discuss. Napakaraming mawawala sa atin. Walang Exactly. mawawala sa kanila. Tayo ang mawawalan. Correct. Ibig bang sabihin nito sa inyo, yung resolution na pinirmahan ng 15 ay hindi na ito itutuloy? Tinutuloy pa nga eh. Pagbubutuhan pa nga pa yan rin. eh. Kahit Ngayon, sinabi ni Erwin Tulfo na... Sinabi ni Senator Erwin, the Senate is open to engage in a dialogue, blah, blah, blah. Yun nga. Bago mo dapat sinabi yun, pinatigil mo na yun. Ayun. Correct. Yung Paano resolusyon. maniniwala yung kabilang side na open kayo, samantalang pinagtatalunan pa at pagbubutuhan yung resolusyon na yun, condemning their public statements. Exactly. Baka naman pagdating ng sesyon yun ang Hindi, sabihin. magpakita ka ng goodwill. Bago mo sabihin yun, ikaw nga pinagsimulan ng lumanyas kayo. Ayun nga pala. No? Dapat inuna muna. Merong sinagot yung isa doon sa isang senador eh. Doon sa comment ng senador, kasi ang sumagot sa kanya, deputy spokesperson. Nagalit yung senador. Bakit kanya hindi yung talagang spokesperson ninyong sumagot? Bakit yung deputy? Bakit yung deputy? O di sinagot. Siya nakikita po namin kakulangan ng inyong kaalaman, tama na po more than sufficient na po yung aming ano. Silang your basic lack of knowledge of international law. Sa kanila galing yun. Ito ngayon ang pinakukondemn nila. Sino ba nagsimula? Sila. Tsaka wala namang magandang idudulot. Walang magandang idudulot. Yan ang mahirap dyan eh. Sila ang nagsimula, sila ang nanggulo, isisi sa iba. Di ba nagre-react ka, ngayon sisisihin ka. Sabihin ka na, ikaw mag-apply ka na lang, magiging spokesperson ng bansang China. Ikayo ngayong nanggulo, ang atin dito ay gusto ni Senador Marcolita marisolba yung gulo. Kasi nga yung opisyal ng gobyerno ngayon, ang yayabang na, pero duwag naman pala. Gaya ni Tariela, tuloy-tuloy ang dakdak. Kagaya ni Erwin Tulfo, di ba tama naman si Senador Marcolita? Kayo yung may pasimuno ng gulo. Kayo yung nag-uumpisa ng gulo. Ngayon, sisihin ninyo yung ibang senador. Ito, di ba kayo nagpalayas, Tolpok? Ang yabang nyo, ayan Spokesperson of the Chinese embassy recently lectured Filipinos, worse, Philippine officials, on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Tingnan mo. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Tingnan mo. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. To the Chinese embassy officials, you do not have the moral authority to lecture Filipinos about freedom of speech.
Because freedom of speech does not exist in your country. It is not practiced. It is not protected. It is punished. So do not export censorship to a nation that fought, bled, and died to be free. Tingnan mo, ay yabang-yabang niya dyan, di ba? Pinapalayas. Akala mo siya may-ari ng Pilipinas, no? O tanong sinagot ng China, anong sabi ng China? Sige, deklaran nyo kami persona non grata, lalayas kaming lahat. O, tingnan mo. Pag lumaya silang lahat, ibig sabihin yan, ito na yung mitya ng pagbagsak ng ating ekonomiya. Dahil gaganti ang mga yan. Sa tingin nyo ba, kung gagaguhin natin ang mga ambasador ng China, ay hindi gaganti yan. May ambasador din tayo sa China. May Pilipino tayong ambasador dun. Yung mga OFW, sandamakmak eh. Hindi nila naisip yun, oh. Kaya ngayon, naiba yung tono ni Erwin Tulfo. Yung yabang niya, nakupas. Kasi siya na daw yung chairman ng ng foreign relation eh. Bawal daw ang ganyan eh. Ubog ka kasi. Inuna mo yung yabang sa balat mo, hindi mo iniisip na yung kayabangan mo ay maraming mga Pilipino ang apektado dyan. Panigurado, maapektuhan una dyan, mga OFW. Ikaw, kasi wala ka naman yatang pamilyang OFW, kasi mayaman naman kayo, malita-malita, galing kay Tambaluslos at kay Bangag. Kaya ganyan kayo magsalita. Pero duwag nga eh. Walang laman. Yung kanyang mga pinagsasabi, yabang lang ang meron, walang tapang. Kasi kung matapang ka, Erwin Tulfo, dapat nagiging consistent ka sa mga sinasabi mo. Bakit ka nakapagsalita ng ganyan? May pinagmamalaki ka, no? Anong pinagmamalaki mo? Si Palaka? Si Bungit? Yan, inuna nyo yung mga yabang nyo eh. Kaya tama dito si Senador Marcolita, kayo may pasimuno ng gulo. So ngayon si Senator Marcolita, ginagawa ninyong pulutan para mapagtakpan kung sino talaga yung mayabang nagsimula ng gulo, di ba? Si Tuta Soto, Erwin Tulfo, Tariela. So anong nangyayari? Tingnan mo, kumambyo ang buang eh. Oh, nagiging mabait ang hinayupak. Pakinggan natin, oh. All your statements against China na Personal siguro na mga attacks kasi parang okay lang naman na we keep on saying na that is ours. Hindi naman lang talaga totoo naman. We have a claim. Po ba? May claim ho tayo. Hindi naman natin pwedeng itikom mabibig natin at sabihin natin na tama na, di ba, pag sinabi sa atin. Di hayaan din ho natin sila sabihin lang, hindi, sa amin yan. Mga personal lang siguro. Pero still, we are going to review that. Sabi ko sa confer with Senator Ontiveros and Senator Kiko Pangilinan regarding that matter. Tapos, siguro next week, I will go down. Kausapin ko naman po ang National Security Council natin. Kasi medyo yung mga statements nila, medyo minsan personal na. Hindi na talaga yung issue-based yung mga... Olol! Statement mo yung personal, tangina, yung naninisi, no? So ngayon, nagmukhang among tupa ka. Nabahag ang buntot mo. Nakausapin daw yung DFA personnel. Tangina, nagtuturo, no? Di ba ikaw yung ang yabang-yabang layas? So ngayon, hinahon daw. No? Oh. statements. Senator, yung... Commodore Tariela, sir, baka may... Kasama rin ba siya doon, sir? Oo, kasama pa siya doon. No. Hindi naman, hindi naman gano'n ang statement ni Secretary. Sabi niya gano'n, dapat siguro medyo slow down, parang gano'n. Pero parang gano'n na rin. Slow down kayo ngayon. Mayayabang na Tulfo. Wala kasi kayong mga alam sa foreign affairs.
Tong Marcos admin sablay ang foreign policy. May mga mayayabang na mga senador, mayayabang opisyal ng gobyerno gaya ni Tariela. Hindi alam yung pinagsasabi. Mga sarili lang. Galing na rin sa kanya yung sarili. Sinasabi mga personal daw. Yung banat eh. Ikaw talaga, personal yung banat mo. Palayasin mo ba naman? Ngayon, huminahon. Si Commodore Tariela kasi under the National Security Council, di ba? So, siguro, I have to have a meeting with the National Security Council. Siguro, yung mga statements na dapat siguro, tignan na rin ng mga leaders po nila o yung mga commanders nila, yung mga statements before issuing statements po siguro. Kasi, may mga ongoing po na negotiations, dialogue. Puta ka na. Baka apekto po. Imbis na mapaganda, hindi po natutuloy. Kagaya po yung Code of Conduct na Lol, pagsabihan mo sarili mo, ikaw yung nagurumentado dyan sa Senado, sa plenaryo pa ha. Shut the F out! Lumayas kayo! O ngayon, huminahon daw. So, ceasefire. So, takot ka pala sa incheck. Alam mo naman din yan kung anong mangyayari sa Pilipinas. Mas maganda nga na huminahon. Huwag naman unahin yung yabang, grandstanding. Hindi na uso yan. Hindi yan programa ng wanted sa radyo. No? Hindi yan programa sa isumbong mo sa tulpo, luklo nyo. Iba na ngayon, naging senador kayo, dahan-dahan kayo sa mga pinagsasabi ninyo. Pwede kami magsalita ng hindi maganda, magsalita ng pamura, magsalita ng mga bibigat. Kasi hindi man kami public servant. Kami ay mga nagkikriticize sa inyong mga public servant na mga bulok, mga ginagawa sa bayang ito na nagpapahamak sa seguridad ng ating bansa. Wala tayong panama sa incheck. Aminin nyo mga hunghang. Loyo. Tapos na lamang po na antala pa for these past few days because of that. Pero I'm not saying po na we hold back on our statements pagdating sa claim po natin sa West Philippine Sea. Tapos kung meron naman po talaga nangyayari sakitan, kailangan ho natin isabihin sa taong bayan na may ganung ongoing na pangyayari. Kaya nga po, minamadali po yung Code of Conduct para maiwasan na po itong sakitan, maiwasan na po yung kinataboy yung mga mangingisda natin. Kasi I believe isa yan sa mga nakapaloob doon sa Code of Conduct na correct. That's the behavior of each claimant dyan sa West Philippine Sea. Tayo lang, yung hindi magandang behavior yan. Kasi nga, masyado tayong terror sa incheck. Hinusgahan natin sila. Ikaw, tumataas ang boses mo, nagkikriticize kasi sobra-sobra yung banat mo, personal yung atake mo. Pero na-realize mo ngayon, mali ka pala. Mali ka talaga. Yan ang malaking pagkakamali mo na bago ka magsalita dyan sa plenaryo, inisip mo sana na ikaw ay senador. Hindi ikaw reporter. Bakit pa kasi binoto natin tong mga hinayupak na to? Di ko naman binoto yan. Binoto pala yan ni George Garcia. Anak ng kagwang binigyan tayo ng sakit ng ulo. So ngayon, atras kayo. Na-realize nyo rin na tama kaming mga didiis na sinasabi namin kailangan natin makipagkaibigan sa China. Dahil malaki ang mawawala sa atin gaya ng sinasabi ni Senador Marcolita. Ano yung panama mo? Kaya mas okay pa yung isang kongresista sa'yo, Tolpo. Nasabi, madali lang gumawa ng tapang Oo, matapang ka, mag-iingay ka lang. Para sabihin kang matapang, sisigaw ka lang, kagaya ng sinasabi mo. Layas! Nagtapag-tapangan ka ron. Pero ang point dyan, yung katapangan mo nasa lugar ba? Nakakabuti ba sa mga Pilipino, sa ating bansa, ang katapangan? O ito, pakinggan natin yung isang kongresista. Mas bilib pa ho ako dito. Tingnan mo, Tolpok, makinig ka. Anak ng kagwa mo. Madali kasing maging matapang. Ang problema, paano kung tayo papatulan? Nabanggit kanina ng ating kasama ni Congressman Paulo Marcoleta, wag na natin idaan sa military na away, sa ekonomiya na lang. If China decides that all Filipinos working in China should be repatriated back to the Philippines, what will happen to all those people working in China?
if China decides that dito na lang po sa atin, we know that almost 70% of the Philippine economy are controlled by China. Filipinos of Chinese descent. So I Ilang? believe How? that na kailangan talaga ng masusing pag-aaral at mag-ingat rin sa ating sinasabi. Well, I don't want to be perceived as being pro-China. Ako po ay gusto ko lang maging realistic. If we think that the US will defend the Philippines in case China engages us, we might be up for a big surprise because I doubt it if the US will come to the defense of the Malabo Philippines. yan. So yung akin lang po, Madam Speaker, sa ating privileged speaker, sa ating inagalang na minority floor leader, I just want to manifest my support, a realistic support. I love our country and I don't want us to be I don't want to Warzone. see this country go down the wrong path. And I want us to tread carefully. Dahil we have to choose the fights that we want to go into. We cannot be remiss in our duty. If we want to protect the Philippines, then let's protect it. Kanina nabanggit ng ating kasamahan Congressman Nabante that China should respect us. But respect is not asked, it is earned. And I think we will earn it if we show that we deserve that respect from these other countries. Thank you very much, Madam. Punto palakpakan natin dyan si Bong Suntay. Alam mo, mas maganda to, magiging chairman ng mga foreign relation, foreign affairs, sa Kongreso, Senado. Ganda ng niya ganda niya yung mga paliwanag niya. Madali kasing maging matapang ang problema papaano kung tayo ay papatulan. Yan ang malaking problema. Pag pinatulan tayo ng China, dahil sa yabang ng mga senador kagaya ni Tuta Soto, Erwin Tulfo, saan tayo dadamputin? Yun yung pinakamalaking tanong dyan. 70% kontrolado ng Philippine-Chinese ang ating ekonomiya. Totoo naman yun. Hindi lang siguro 70%, baka nga 80-90% pa eh. Paglabas mo ng bahay, negosyante na, Chinese agad yan. Pag pumunta ka sa mall, ang may-ari, Filipino-Chinese talaga yan. Mga pabrika, Filipino-Chinese may-ari. Pag pumunta ka sa bangko, Filipino-Chinese may-ari. Produkto natin, marami made in China. Number 1 top trading countries natin, China. Kaya wala tayong panama dyan. Tapos gusto natin na respetuhin tayo ng China. Ang tanong, tama sinasabi ni Bong Suntay. Putang ina, paano tayo maka-earn ng respeto ng China kung pareho, kung tayo ay aso ang datingan, mga ulul na aso. Diba? Mahinahon ka. Ipakita mo na makipagkaibigan tayo. Kagaya yung sinabi ni Senador Marcolita, sabi ni Erwin Tulfo, mahinahon, dahan-dahan tayo. Kakambyo muna sa mga hindi magandang salita. Pero nga, yung resolusyon sa Senado ngayon, nandyan pa rin, pag-uusapan, pagbubutuhan. Dapat yan, yung winidraw na. Kung sincero si Erwin Tulfo. Kaso nga lang, hindi nga sincero yan. Yabang lang ang meron yan. Kung papatulan tayo, okay sana kung yung unang bomba mapunta sa bahay ni Bangag, o sa bahay ng mga buhaya, gaya ni Tulfo. Hindi nga yan ang mangyayari. Hindi nga pwedeng mangyari yan Kasi nga, sa akin hindi po mahirap makipagkaibigan sa China. Madali lang makipagkaibigan sa China. Nagawa na po yan ng previous admin Duterte. Sabi nga ni Tatay Digong, hindi po natin kaya makipagdigmaan sa China at hindi po natin sila kalaban. Kaibiganin natin sila. Napakaganda po yung foreign policy ni former President Duterte kasi enemy to none, friends to all. Ayaw natin, kaibiganin nating lahat. Amerikano ka man, Chinese ka man, Russian ka man,
Taiwanese ka man, Singaporean ka man, Malaysian ka man, Indonesian ka man, European ka man, kaibigan natin si... Paano kasi? Ang argumento ng mga dilawan, pulawan, pinklawan, komunista, kaaway natin ng China. Hindi natin kaibigan. Gerahin natin yan. Putang ina, may Panama ba tayo? Di ba, hinamon na kayo noon ni former President Duterte. Anong sabi ni Tatay Digong? Pakinggan natin si Tatay Digong. Na-real talk yung mga dilawan dito pero ang duduwag. O, tingnan mo, pakinggan natin si Tatay Digong. Gusto ninyong girahin natin? O, yan na. Sino bang gusto na ano? Kasi payag ako. Mhm. I can declare war on China tonight. Nako. Sino ang magpunta? Sundalo ko? Pulis ko? Mamatay lang lahat yan. Sabi nung, why will I go to war for a battle that I cannot win? Correct. Para akong so, sino yung mga gustong pumunta doon ngayon? Pumunta na. Okay man ako. Mm. We will declare war against China. Provided yung mga ugok, yung maingay, mauna sila. Correct. Nandyan ako sa likod nila. Pagdating doon, iwanan ko sila. Bahala kayo. Kayo gusto maging pag-away. Ang galing talaga ni Tatay Digong yung sarcasm ba, no? Wala na yan ngayon kay Bangag, di ba? Gusto nyo? Samahan ko kayo. Pagdating doon, iwanan ko kayo. Hindi makipag-away kayo doon. Lahat ng mga dilawan, pinklawan, bubunistang, tanganista, mauna na kayo. Kung yan ang gusto nyo, huwag nyo kaming idamay sa kahibangan ninyo. Huwag nyo po kaming idamay sa mga katapangan na kayabangan. No? Matapang na mayabang. Ang tawag dyan, duwag. Alam mo, wag tayong masyadong terror sa China. Makipagkaibigan tayo kasi ang China talaga gustong negosyo. Kaya sabi nga ho dito ni Prof. Ana Malindugoy kay Tariela, kay Erwin Tulfo, tumahimik kayo! Ito, pakinggan natin si Ma'am Ana Malindugoy. Prof, bago ko lang makalimutan maisingit. Ito pala, sorry Ito. Isang bansa, no? Sa isang nasyon po, Prof, sa usaping geopolitical or international relations, usaping panlabas, ugnayang panlabas, ang polisiya ba na many voices, one message ay epektibo? Kumbaga, maraming tagapagsalita, iisa lang ang mensahe. Sabi nila, yun daw yung polisiyang epektibo po ba yan sa isang bansa, lalo na kung meron No, Admar, mahirap yan. Kasi ang daming voices, tapos mali-mali pa mga sinasabi. Tapos, so anong signal? Ang ano kasi dyan, Admar, ang tinatawag mong signaling. So ano yung signaling na napiperceive ng mga ibang bansa? Right, tawa muna natin to, mahirap pigilan. Natawa lang naman sinasabi ni Admar, tagapagsinungaling. Parang hindi ako komportable, wag hindi tumawa sinabi ni Sir Admar. Tagapagsinungaling, marami kasing sinungaling Lalo na si Erwin Tulfo, Tuta Soto at Tariela yan, mga sinungaling yan. Tuloy po, madam. So ibig sabihin, yung ibang bansa makukonfuse at hindi nila alam kung ano yung totoo. So ibig sabihin, kung gano'n ang impact, either hindi ka nila paniniwalaan or they will not deal with the country kasi ang gulo nyo. Parang ganun ang dating niyan. Actually, dapat ang isang bansa, lalo na sa mga sensitive na issue, ang communication niya is well coordinated among relevant agency depending on the issue. Like for example, on the South China Sea issue, dapat like kino-coordinate lahat yan. Like for bilang panghuli na lang po.
Ang sinasabi ko, Admar, mahirap yung maraming voices. Correct. Dapat isang boses lang para hindi magulo. One at line hindi lang. malilito ang international level at international committees kung ano talaga ang posisyon ng gobyerno natin. Correct. At dapat ang relevant agency ang magsasalita sa isang specific issue. Department like for of Foreign example, if Affairs. it has something to do with foreign affairs or diplomatic issue, like for example the South China Sea, ibigay mo yan sa DFA. Correct. Yung ibang relevant agency at saka yung mga bida-bida na mga tulad ni Tarela, tumahimik kayo. Hayaan mo ang DFA na magpaliwanag kung ano ang posisyon ng Pilipinas at ano ang mga diplomatic issues, foreign relations issues na may kinalaman dyan, even geopolitical sa South China Sea. Now, in the same manner sa ibang issue ng Doon muna ako sa tumahimik kayo, no? Tama ho yun. Ikaw, Tariela, wala kang alam sa foreign policy, tumahimik ka. Ikaw ang spokesperson ka. Alam mo ba anong trabaho ng spokesperson ng Philippine Coast Guard? Ikaw lang yung mag-uulat kung ano yung nangyayari sa ating mga coastal area. Hanggang dun ka lang. Kaya nga Philippine Coast Guard ka eh. Sa ating karagatan. Yan lang trabaho mo. Hindi mo trabaho yung pulisiya ng gobyerno na ikaw yung magpapaliwanag. Same with Erwin Tulfo, Tuta Soto, mga senador. Yung pulisiya ng foreign affairs, yung foreign policy ng gobyerno ng Pilipinas ay hindi po pwede kayo magpaliwanag dyan. Ang tanging may karapatan yan ay yung Department of Foreign Affairs. Kasi pag nanggagaling sa DFA, official yan. Yan ang paniwalaan ng China. Pero kung nanggagaling sa mga attack dogs ni Marcos, kagaya ni Tariela, Erwin Tulfo, Tuta Soto, magkakaroon tayo ng problema. Kaya dapat iisa lang yung line na magsasalita in behalf of Philippine government patungkol sa West Philippine Sea. Wala nang iba. Yung Department of Foreign Affairs. Kasi kung merong mga kiyaw-kiyaw ng kiyaw-kiyaw dyan, bakit ba may DFA tayo? Hindi, inalis na lang sana natin sila. Si Tulfo na lang at Tariela. Pilipinas. On the other hand, ang Pilipinas kasi, ang daming nagsasalita. It also an issue of leadership. Correct. Diyan nakikita kung ano ang leadership ni BBM. Bongbong. Kasi si BBM ang presidente. At the end of the day, dapat kaya niyang i-shut up lahat ng maiingay na hindi naman dapat mag-ingay. Exactly. Even yung mga politiko, kailangan niyang sabihan kasi mga kaalyado niya yan eh. Correct. Diyos ko, tayo magbulahan. There's such a thing as unholy alliance between the red, the Pinklawan, and the BBM. Dilawan. Goodness. Tawag nito, kaya naman yung sabihin ng mga yan, hoy, shut up muna. Let me handle it. Hindi nyo bola yan, bola ko yan. Executive yan eh. So, ganun dapat. Pero, look, what happened? Even si Tarela, hindi mo patahimik ni BBM. Anong klaseng leadership meron siya? Wick. That is a low subordinate compared to him being the president. Hindi nga niya ma-fire eh. Hindi nga niya ma-discipline. Hindi nga niya mapatahimik. Hanggang ngayon, ang ingay ni Tarela, nagipagbakbakat sa Chinese Embassy. Nakita ko nga ngayon lang before mag-interview, may sagot na naman ang Chinese Embassy sa kanya. Sabi ko, ano ba yan? Dapat tumahimik na siya. Kasi Exactly. nakakasira siya sa foreign relation ng bayan. Lalo na dyan sa issue ng South China Sea na puro naman siyang bida-bida. Wala naman siyang contribution sa pagpapatibay ng ating tinatawag mong regional and international standing. At ang mga pinagsasabi niya, hindi naman nasa katotohanan. Ang hirap ni Tarela, sinusunod niya yung amo niya na nasa kabilang side of the Pacific kaysa sa Pilipinas na dapat yun ang kanyang pinangangalagaan. Opo. Ang jinguis ng taong yan eh. Nakakairita kasi it compromises our regional standing and our international standing. It compromises kung paano tayo tinitignan ng mga tao at saka ino-compromise. Imagine mo anong sabi ng ano nangyari sa Pilipinas, isang Coast Guard hindi madisiplina. Correct. Opo. Ano ang tingin mo? Kahihiyan yan. Sige, sabihin na natin, well, it boils down to President Marcos. But at the end of the day, kahihiyan yan ng buong bansa at ng mga Pilipino din. Hindi lang ni BBM. Correct. So, si BBM ang unang tatamaan, pero actually lahat tayo tinatamaan. Opo. Yun yung dapat maintindihan ng mga taong ito. Napakaganda po ng sinabi dyan ni Prof. Ana Marindugoy. Mas naniniwala ako dito kay Prof. Ana kaysa kay Erwin Tulfo, Tariela, Ilong Ranger na yan. Linaw na sinasabi. Anong sinasabi niya ni Prof.
Malindogoy, puro kayo bida-bida. Kaya tumahimik kayo. Yan ang dapat talaga. Wala namang alam, nagbida-bidahan. Tapos at the end of the day, maghanap ng masisisi. Ituturo si Marcolita, ituturo ang mga DDS, ililibel tayo ng mga pro-China agad. Tayo ngayong nagpapakalma sa inyo Takot na takot kayo na masakop tayo ng China. Wala namang isip yung China dyan. Alam nyo po ba, meron palang history na ang Pilipinas ay gustong ipamigay sa United Kingdom ng Amerika. Yung Mindanao at Palawan, pakinggan natin po ito, dagdag po ito. So sinabi. Prof, bago ko lang makalimutan, maisingit ko lang, 1910 pala, no? Minsan na rin inoffer ng Amerika sa Denmark, kung di ako nagkakamali, ang Palawan Hindi pala United Kingdom, Denmark. at Mindanao kapalit ng Greenland para sa Estados Unidos. Nabasa ko lang yan kasi lagi nauulit yan, di ba? Issue ngayon doon sa Estados Unidos ni Trump na gusto niyang kunin yung Greenland. Meron na palang kasaysayan yan at inoffer ng Estados Unidos nung nasa kolonya pa tayo ng US ang Palawan at ang Mindanao sa Denmark. So sayang hindi tinanggap. Matangos na siguro yung ilong ni partner Almar. Oo, hindi tinanggap no? Imagine that. Ang layo, imagine, no? Amerika yung offer ang Pilipinas. Ang layo ng Denmark sa Pilipinas, pero in-offer pa rin tayo. Totoo yan. Yung nabasa mo, nasa historical records yan. Kung if you look at the issue of Greenland, which is na mainit na issue right now, na gustong inuulit na naman ng United States, gusto nilang kunin. Kasi strategic yan. Parang nag-ano lang, no? Nag-o-offer lang ng kung ano-ano. Pero parang nag-o-offer lang ng isda. O yun mga incheck pala yung gusto tayong ipamigay sa Denmark. No? Hindi pala tayo, kami, mga taga Mindanao at taga Palawan. So dapat yung kakatakutan natin ay yung Amerika, hindi yung China. Mantakin mo, ipamimigay tayo sa ibang bansa ang layo ng Denmark. Kung natuloy, siguro mistiso ang lahi ko. Pakalahi tayo ng mga taga-Denmark. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita.
katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.